Ako si Dennis, 32 years old. Kahit nasa early 30s na ako, masasabi kong matikas pa rin ang aking pangangatawan. Naging routine ko na kasi ang mag-gym at mag-jogging kapag day off ko sa trabaho. At syempre dahil single pa ako at ala pang anak ay malaya ko pang nagagawa ang mga bagay na gusto ko. Meron na rin akong mga naging nobya, pero wala pa yung masasabi kong seryoso talaga. Hanggang tikim lang muna siguro sa kama na walang masyadong sense ng pagmamahal na masasabi natin. Ganun lagi ang setup ng aking pakikipagrelasyon sa isang babae. Pero lahat ng to ay nagbago simula nung makilala ko ang isang babae na pumukaw sa aking atensyon. Kahit pa alam kong imposible na maging kami. Nangyari ito noong nakaraang taon lang. Once a year kasi ay mayroon kaming boys weekend vacation ng mga tropa ko. Mga classmates ko sila noong nasa high school pa kami. Ito kasi ang paraan namin para magkaroon pa rin kami ng bonding sa isa't isa kahit ngayong nagtatrabaho na kami. Ginagawa namin ang pagtitipon na to sa rest house ni Mark sa La Union. Si Mark ay isa sa mga barkada ko na naging kumpare ko kalaunan. Pero bago yun ay may pangyayari muna na hindi ko talaga makalimutan hanggang sa ngayon. At kailanman ay hindi ko sasabihin sa iba, lalo na sa kumpare kong si Mark. Bali 4 kaming magbabarkada. Kasama din namin si Joel at Albert. Hindi kami uma-absent sa lakad na to. Chance kasi naming mag-surf sa La Union. At dahil summer namin ginagawa yun, walang palya na may nakikilala kaming mga babaeng surfers from Manila na sumasama sa amin sa rest house ni na Mark. Kanya-kanyang paris na pag nangyayari yun. Minsan pa nga, lalo na kung wild yung nakikilala naming mga babae, ay nagpapasahan pa kami ng chicks. Pero lahat ng mga lakad namin at trip na yun ay biglang nahinto. Nag-iba lang last year dahil itong si Mark ay nag-asawa na. Noong una akala namin ay papayagan siyang magbakasyon kasama kami mga tropa niya. Pero nagulat na lang kami nang maabutan namin na nandoon din sa rest house ang misis niyang si Mitch. Pasensya na mga brada, 4 months pregnant kasi si Mitch eh. Ayaw kong payagan na iwan siya. Paumanhin ni Mark ng sandaling malingat si Mitch. Pero pwede pa rin naman tayong mag-surf. Kung may makilala nga lang kayong babae, siguro i-check-in nyo na lang sa ibang lugar. Sorry, bawi na lang ako sa lakad natin next year. Dagdag pa ni Mark. At saka nga pala, bawal munang magyosi sa bahay ah. May buntis eh. Pahabol pa dito sa amin. Bad trip? Sa isip-isip ko. Pero dahil nga bisita lang naman kami, wala na kaming magagawa. Nagdesisyon na lang kami na enjoy na lang ang buong weekend kahit hindi na ito yung dati. Problema pa naman kay Mitch, parang hindi niya masyadong trip kaming mga tropa ni Mark. Kahit nung di pa sila mag-asawa, bihira lang namin siyang makasama sa mga lakad. Palibhasa masyadong conservative sa sarili at ayaw niyang masyadong gumimik itong si Mark. Siguro nakadagdag din sa pagiging elap sa amin ni Mitch ang edad niya. Early 30s na kasi kaming magkakaibigan. Si Mitch naman ay 21 pa lang. Trainee siya actually sa hotel na pinasukan ni Mark. Ewan ko ba kung anong mayroon sa kanya? Pero wala pang 6 months, inaya na siya ni Mark na magpakasal. Sa isang banda, hindi mo rin naman masisisi si Mark. Bukod sa bata ay maganda rin naman itong si Mitch. Isa siyang tipikal na tisay na anak ng hasyendero sa Bacolod. Bukod sa maputi at matangkad din to. 5'7" ang height niya. Halos magkasing tangkad lang sila ni Mark.
Bagamat may pagka-old school tong manamit, ay di pa rin nakaligtas sa aking mga mata ang magandang hulma at hubog ng kanyang katawan. Ang kalusugan ng hinaharap at likuran niya ay talaga namang nakakagigil. Kung hindi nga lang ito mahiyaing magsuot ng bikini, ay pwede itong maging model ng magazine. Noong unang araw, sinubukan naming makisama sa kanila. Inuman lang kami sa kubo sa labas ng rest house. Samantalang si Mitch, nagkukulong lang sa bahay. Takot sigurong maarawan. O kaya naman, talagang ayaw niya kaming makasama. Nung sumunod na araw, sinabihan namin si Mark na tatambay lang kami buong araw sa Seabay, kung saan maraming hot na surfers. Ang ginawa na lang naming magtotropa ay nagrenta ng kwarto. Ang gagawin namin, makikipag-inuman kami sa mga dalaga sa labas. Tapos kapag may time na papayag na yung chicks na sumama, halin-hinan na lang namin ginagamit ang kwarto. Mga 2 araw din namin ginamit ang room na yon para tumikim ng iba't ibang putahe. Sulit na sulit ang room na yon para sa amin. Umuwi lang kami sa rest house nila Mark para matulog. Nang sumunod na araw, kinausap kami ni Mark dahil iyon na ang huling gabi namin. Nakiusap siya na mag-inuman naman kami. Kinausap din niya si Mitch na makisama sa amin kahit nung gabi lang. Wala namang problema dahil sa pagkakataong yun ay pumayag ang misis niyang si Mitch na samahan kami sa inuman. Kaya nung hapon na yon, doon na kami tumambay ni Albert sa rest house. Nagpaiwan muna si Joel sa beach dahil may target itong chicks doon. Habol na lang daw siya sa gabi. Masaya naman kami nag-ayos sa kubo upang i-set up ang outdoor dinner at inuman. Dahil ako ang official chef ng grupo, minarinate ko na muna ang pang-baby back ribs at pinrepare ko na rin ang steak na iihawin ko sa gabi. Dakong 4:00 na ng hapon nang matapos kaming mag-ayos. Nagpaalam muna si Mark na pupunta sa bayan upang bumili ng talaba. Favorite daw kasi ni Mitch yung inihaw na oysters. Si Albert naman ay nag-volunteer na sumama para makapili daw ng may inom na alak sa gabi. Sira din tong si Albert. Talagang iniwan ako sa supladang misis. Ginamit ni Mark ang kotse niya papuntang bayan. Noong una, talagang walang kibuan kami ni Mitch. Pero dahil siguro pinangako niya na pakikisamahan kami, ay siya na rin ang bumasag ng katahimikan. So, paano mo naman niluluto yung steak? Gustong gusto kasi ni Mark yan pero hindi ko alam kung paano iluto. Sabi nito sa mahinahon at malambing na boses. Grabe, hindi lang pala siya maganda. Malambing din magsalita. Kaya siguro nabaliw sa kanya si Mark. Ipinaliwanag ko sa kanya na ang sikreto sa masarap na steak ay yung maraming taba. Tapos dapat asin at paminta lang ang ilalagay. Dapat din ay hindi ito mababad sa tubig. Halika, papakita ko sa iyo kung paano lutuin, ang sabi ko. Nag-ihaw ako ng isang slice na steak sa grill. Pinakita ko na wala pang 5 minuto ay pwede na tong ihain. Sinerve ko sa kanya ang medium well na steak. Malambot to at nakita kong nasarapan naman siya. Medyo naging komportable na rin kami sa isa't isa. Nagluto pa ako ng 2 steak habang nagkwentuhan kami. Nagbukas din ako ng wine. Habang kinakain niya yung isa, ay pinulutan ko naman yung isa. Nag-offer ako sa kanya ng wine. Tumanggi si Mitch, bawal daw sa buntis. Mitch, favor naman pwedeng pahawak ng tiyan mo. Natutuwa kasi akong umahawak sa tiyan ng buntis Totoo naman ang sinabi kong yun. Pero nung time na yun, ay parang iba ang aking intensyon.
Walang mali siya namang pumayag si Mitch. Idinikit ko ang kamay ko sa tiyan niya upang damahin kung may sumisipa na dito. Bakit wala pang gumagalaw, Mitch? Tanong ko. Hindi pa masyadong gumagalaw yan, sabi ni Mitch. Sabi ng OB ko, mas mararamdaman daw ang pagsipa ni baby after 5 or 6 months. But once in a while, may nararamdaman na rin naman ako. Paliwanag ni Mitch sa akin. Nilipat-lipat ko ang pwesto ng kamay ko upang hanapin kung saan maaaring may sumipa. Pero hindi ko inaasahan na sa ginagawa kong yun ay medyo naililis ang floral na bestida ni Mitch. Napatingin tuloy ako sa ubod ng puti at bilog ang hita ni Mitch. Napalunok na lang ako nang wala sa oras. At dahil na rin siguro sa nainom ng wine, ay medyo naging mapangas ako. Imbis na pakiramdaman lang naman ang tiyan niya, ay malumanay kong hinaplos pa ibaba ang tiyan ni Mitch. Nagulat na lang ako nang hindi ako binawalan ni Mitch, hanggang sa tuluyan na ngang na-release ang kanyang bestida. Nasilayan ko ang puti niyang panloob na tumatakib sa iniingatan niya, na para lamang sana sa kanyang mahal na asawa. Hindi kami nagkikibuan ng oras na yun. Bagkus ay nagpapakiramdaman lang kami sa reaksyon ng isa't isa. Okay lang sa'yo, Mitch? Nasabi ko yun dahil alam kong alam niya ang nais kong gawin ng oras na yun. Kagadlabing tumango sa akin si Mitch habang nakatingin sa akin ang mapupungay niyang mga mata. Saglit lang tayo Baka bumalik na sila Malambing niyang sabi sa akin. Sa puntong yun, mabilis kong itinaas ang bestida niya. Pumikit na lang si Mitch sa kapangahasan ko. Unti-unting bumaba ang makahulugan kong haplos. Alam kong alam niya ang nais ko at wala na siyang ginawa kundi hayaan na lang ang gusto ko. Halos hindi ako makapaniwala na ang masungit at konserbatibong babae na kagaya niya ay kusang bibigay sa akin. Maya-maya ay nawala na sa katinuan si Mitch. Mabilis niyang kinalas ang board short ko at kusang lumuhod sa aking harapan. Doon ko napansin na napakaganda ng mukha ni Mitch. Parang anghel na may katawang demonyo. Para akong mababaliw sa husay ng misis ni Mark. Ibang-iba to sa mga nakilala kong babae. Sa isang iglap, biglang napahinto si Mitch at tumingala sa akin. Dennis, simulan na natin. Baka bumalik na sila Tumango lang ako. Kusang tinanggal ni Mitch ang underwear niya. Nagulat ako nang bigla niya akong hilahin papalapit sa isang pader. Tumalikod siya sa akin at humarap sa pader. Agad ko siyang niyakap mula sa likod. Dumapo ang halik ko sa kanyang batok hanggang sa tuluyan kaming tangayin ng kumunoy. Buong puwersa akong nagpakasasa sa misis na tisay ni Mark. Walang kabaring nagpakawala ng mga pigil na boses si Mitch sa tindi ng tinatamasa. Para kaming mag-asawa ng mga oras na yun. Pero natigilan na lang ako nang may biglang nagbukas ng gate. Shit, andyan na si Mark. Sabi ko sa kanya. Kakalas na sana ako nang pigilan ako ni Mitch. Huwag ka matakot. Ituloy lang natin. Malambing na sabi niya. Lagot, sabi ko sa sarili. Wala na akong nagawa kundi sundin ang gusto niya. Naghalo ang kaba at gigil ko habang walang humpay na nagpapakasasa sa kanya. At sa isang iglap, tuluyan na nga naming narating ang ruro. Halos idikit niya ang mukha sa pader sa sobrang panghihina. Narinig naming tumunog ang power lock ng kotse ni Mark. Dali-dali kaming nag-ayos ng sarili. Napansin kong naiwan sa table ang puting underwear ni Mitch, kaya pinulot ko yon at ibinulsa. Hi,
andito na kami, sigaw ni Mark. Sinalubong to ng halik ni Mitch. Ako naman ay bumalik sa grill para kunwari ay naghahanda ako ng iihawin. Nang inakap ni Mitch si Mark, ay nakita kong may bakas pa ng pagtataksil namin sa binti nito. Napansin din siguro to ni Mitch, kaya dali-dali itong nagpaalam na pupunta sa CR. Masaya kaming naghapunan ng gabing yun. Medyo napalagay na rin ang loob ni Mitch sa grupo, lalo na sa akin. Nung gabing ang yun, ay nakasimple pa kami sa kusina nila, habang lasing na lasing ang aking mga kasama. Bago siya nanganak, ay makailang beses pa kaming nag-hotel ni Mitch. Tumigil lamang yun ng mga nakto. Nagpasya rin kami na para hindi masira ang pagkakaibigan namin ni na Mark, ay itigil na namin ang sikretong pagminihi. Pumayag naman ako. Kinuha pa nila akong ninong sa anak nila. Pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin talaga malilimutan. Hindi pa rin talaga mawawala sa isipan ko gabi-gabi ang maganda kong kumari. Kitang-kita ni Seth kung paano mabaliw ang kanyang maganda at mistisang misis sa kamay ng ibang lalaki. Hindi siya makapaniwala na nakaya niyang pagmasdan ang lahat ng naganap sa kwartong yun, na ang nakahain ay ang kanyang sariling asawa. Ano ba tong ginagawa ko? Tanong ni Seth sa sarili niya, matapos masilayan ang lahat ng nangyari. Pero sa kabila nito ay may konsensyang tumatagos sa kanyang pagkatao. Parang binubulabog siya ng kanyang prinsipyo at dignidad bilang lalaki na talagang ikinabahala niya. Ipinarada niya ang kanyang sasakyan sa pinakamalapit na 7-Eleven at nag-isip ng mabuti. Gusto niyang malaman sa anong paraan mapoproseso lahat ng nangyari. Anong dahilan at napapapayag ni Andrea ang kanyang misis na gawin ang lahat ng to. Ang mga magpanggap at magtaksil sa sariling asawa. At bakit hindi inamin ni Andrea sa kakambal ang namagitan din sa kanilang dalawa ni Seth? At bakit kailangan ni Abigail na palaging andoon para sa kambal niya, kung sa katotohanan naman ay hindi na kailangan? Habang bumabalik sa bahay nila si Seth, may isang bagay siyang gustong gawin at kailangan niyang malaman sa agarang panahon. Tumingin sa magkabilang side ng lugar ang private investigator na binayaran ni Seth para imbestigahan ang buhay ng kambal. May usapan kasi sila ni Seth na magkikita sa isang chain ng isang kilalang restaurant. Nang makita ng private investigator na walang ibang taong nakakakita sa kanya, ay umupo siya sa pinakamalayong table kung saan naghihintay sa kanya ang kanyang kliyente na si Seth. Sir, good morning. Inabot ng 5 araw ang investigasyon namin. Pero andito na sa folder na ibibigay ko sa inyo ang lahat ng detaling kailangan nyo. Wika nito at inabot kay Seth ang isang red folder na naglalaman ng mga impormasyong iniutos niyang hanapin ng investigador. Good. Thank you, Dante. Maasahan ka talaga. Nasa account mo na ang 20,000 na hinihingi mo. Baka nagugutom ka. Order ka muna. May tatanungin lang ako. Sagot ni Seth at sinimulang senyasan ng waiter habang binabasa ang laman ng folder. Bata pa lang ay magkasanggana sina Andrea at Abigail. Malayong may mas kumpiyansa sa sarili si Andrea sa kanilang dalawa. Lagi nagiging center of attraction si Andrea pag nasa ibang lugar sila or gimikan. Samantalang si Abigail, palaging nasa isang tabi lang. Tahimik at hinihintay na makauwi na sila mula sa pinuntahan nilang magkapatid. Dante, anong ibig sabihin nitong nasa Section 8? Tanong ni Seth at ipinakita ang may titulong Section 8. Alam ni Dante ang ibig tanungin ng kliyente.
Sir, napag-alaman namin na sa Miss Congeniality na sinalihan ng misis nyo kung saan siya ang nanalo, ay hindi siya ang humarap sa finals. Kung makikita nyo sa mga pictures yata case evidences, makikita ninyong nagpalit sina Ma'am Andrea at Ma'am Abigail sa last minute ng event na yon. Umamin din sa akin yung isa sa mga crew ng pageant na nakita niya ang swapping, pero hindi niya to isinumbong dahil gusto niya ring manalo si Abigail sa kompetisyon. So gustong tulungan ni Andrea na manalo ang kapatid niya, sabat ni Seth. Yes sir, mahal na mahal ni Ma'am Andrea ang kambal niya. At base sa mga kwento nilang magkapatid, simula nung bata pa sila parang mas tumayong ate ni Ma'am Abigail ang kambal niya. So yun marahil ang pinaka nakikita nating rason kung bakit pinagbibigyan ni Abigail si Andrea sa gusto niya o sa mga trip niya. Gusto siguro makabawi ng misis ko sa kapatid niya. Hinuha ni Seth sa isip niya habang binabalikan ang pangyayaring naganap nitong mga nakaraan. Pero bakit kaya hindi sinabi ni Andrea sa misis ko na may nangyari din sa aming dalawa noong araw na nag-swap sila? Anong nasa isip ni Andrea na huwag ipagsabi sa kapatid ang namagitan sa amin? At si Rick, kailangang may gawin ako tungkol sa kanila ni Andrea. Malalim ang pag-iisip ni Seth. Lumipas ang isang linggo, naging parang tahimik lang ang lahat. Nakaisip si Seth ng paraan para makontrol ang schedule ni Rick sa kumpanya. Gumawa siya ng recommendation letter sa Singapore sa isang kilalang IT company na may magagaling na empleyado o asset sila na pwedeng ipadala sa Singapore ng isang buwan para magtrabaho sa kanilang branch bilang isang supervisor. At gumana ang plano ni Seth dahil ang ipinadala ng mother company nila ay walang iba kundi si Rick. Iisa-isahin ni Seth na malaman ang mga dahilan at kung paano bubuin muli ang bigla nilang nag-ibang relasyon nilang tatlo. Isang gabi, nagdesisyon si Seth na umuwi ng maaga para makita ang asawa. Wala si Andrea. May pinuntahan daw to. Alam ni Seth kung sino ang asawa niya. And this time, walang pagpapanggap na naganap. Alam niyang ang misis niya ang kausap niya, si Abigail. Babe, meron ka bang bagay na hindi sinasabi sa akin? Tanong ni Seth sa misis. Napatingin sa kanya si Abigail at pinasa ang tanong sa mukha ng asawa. Anong ibig mong sabihin, babe? Wala. Baka may mga bagay ka lang na alam na hindi mo pa nasasabi sa akin. Pabalik tugon ni Seth. Nakita niya na parang nag-isip si Abigail at kinabahan. Kinabahan to dahil baka alam na nga ni Seth ang nangyayari at ang sabuatan nila ni Andrea. Kumalma si Abigail at tumingin mula sa asawa bago sinabing wala itong naiisip na hindi pa niya sinasabi. Alam ni Seth na hindi niya mapapaamin sa isahang tanong lang ang asawa. Pero imbis na maging mahinahon sa pagtatanong, hindi niya napigilang maisip at makita sa kanyang isipan ang mga imaheng enjoy si Rick habang pinagsasawaan sa kama ang kanyang magandang misis. Merong galit na namuos sa kanyang puso dahil sa isang banda ay nalaman niyang kayang ibigay ni Abigail ang katawan niya sa ibang lalaki. Alang-alang lang sa kagustuhan ng kakambal na si Andrea. Kaya gustong malaman ni Seth ang paliwanag ng asawa. Pilit nilalabanan niya ang sarili dahil sa katotohanang hindi niya alam kung paano ipoproseso ang lahat ng nangyayari. Napatingin si Seth sa suot ng kanyang misis. Manipis na nighties at aninag ang nakakaakit na katawan nito. Namimiss niyang tikma ng asawa niya.
Sa totoo lang, matagal-tagal na ring hindi nakakalaro ng apoy si Seth sa kanyang magandang may bahay. Kahit may nabuong puot sa kanyang puso ay pinilit niya muna tong kalimutan. I love you, Abby. I love you. Sabi niya sa asawa. Tinatansya niya ang lahat at gusto niyang ipahiwatig sa misis na may nalalaman na siya sa nangyayaring cover-up niya sa kambal na si Andrea. Pero lahat ng iyon ay tila pansamantalang nabura sa kanyang isipan. Nang tumingin ng makahulugang tingin kay Seth, ang kanyang magandang misis, at tila nag-aantay ito na lumapit siya para sa isang mainit na tagpo. Dahan-dahang lumapit si Seth at itinaas ang nighties ni Abigail at sinimulang humaplos sa katawan ng asawa. Nakita niyang napapikit si Abigail na para bang ninanamnam ang sandali. Malambing na hinalikan ni Seth ang kanyang misis. Tumugon agad si Abigail at sa labis na pagkadala ay hindi na nito namalayan na naibaba na pala ng mister ang kanyang manipis na underwear. Tuluyang ibinaba na rin ni Seth ang suot na short sa harapan ng nakahiga ng si Abigail. Nang masilayan ni Abigail ang kabuuang harapan ng mister, ay biglang may nag-flashback sa isipan ni Abigail. Hindi maiwasan nito na ikumpara ang mister at kay Rick na talaga namang lubos na nakalalamang kay Seth pagdating sa kama. Para tuloy na nibago si Abigail at nawala ng gana. Nakikita niya kasi ang imahe ni Rick na walang sawa siyang tinitikman at tila binabaliw sa kama ng sobra. Pero pilit nilabanan ni Abigail ang nararamdaman hanggang sa muling mag-flashback sa kanya ang pagmamahal niya sa asawa. Natuon ang pansin niya doon at biglang kinanahang muli. Babe, I miss this. I love you. Sabi na rin ni Abigail. Naintindihan ni Seth ang senyalis na to ng asawa. At mula sa pagkakapwesto ni Seth sa pagitan ng mga hita ni Abigail, ay unti-unting natamasa nila ang pag-iisa nilang dalawa. This time, gustong higitan ni Seth ang ginawa ni Rick sa kanyang asawa. Gusto niyang mabaliw ng husto si Abigail. Dahil sa marahas at agresibong kilos ni Seth, ay napakapit ng mahigpit si Abigail sa braso ng mister at napapikit sa tindi ng tinatamasa. Nakailang oras din ang mag-asawa bago sila tuluyang makontento sa isa't isa. Hingal na hingal sila pagkatapos at tuluyang nakatulog na may ngiti sa mga labi. Pero sa isang banda, may isang paparating na naman na parang isang bagyong problema. Hindi lang para kay Andrea, kundi para sa kanilang lahat. Isang pag-uusap sa telepono ang naganap kina Rick at Andrea. Gusto na sana kitang ipakilala sa mama at papa ko, Andrea. It's been long naman na siguro, di ba? At gustong-gusto ka na nilang makilala. Nakwento ko naman na sa'yo na gustong-gusto ng parents ko yung katulad mo. Uwi ka ni Rick kay Andrea sa pagtawag nito sa cellphone. Hindi alam ni Andrea kung ano ang sasabihin o isasagot sa nobyo. Una sa lahat, parang hindi pa siya handa para sa higher step ng relationship nila. At isang bagay ang parang hinahanap-hanap ng kanyang katawan. Ang muling tikman siya ng mister ng kanyang kakambal. Miss na miss niya na to ng sobra. Simula nung natikman niya to. Kahit itanggi niya sa sarili ay aminado siyang nag-enjoy talaga siya ng gusto kay Seth. At gusto niyang maulit pa to. Handa si Andrea na isakripisyo na lang si Abigail para siya na lang ang pagsawaan ni Rick at para makatakas siya sa nobyo. Sa ganun, ay mas makakasama niya ang mister ng kanyang kapatid. So anong plano mo? Sagot ni Andrea sa nobyo.
Well, pagbalik ko sa Pinas, pag-usapan natin ang tungkol dito. Sigurado akong matutuwa ang mga magulang ko pag nakilala kanila. Masayang tanong ni Rick. Hindi alam ni Andrea ang gagawin. Biglang nawalan siya ng gana kay Rick. Gusto niyang makipagpalitan na lang sa kakambal niya. Pero parang nahalata niyang hindi na rin gusto ni Abigail na makipag-swap ulit sa kanya. Tila nag-isip ng malalim ang dalaga. Nag-isip siya kung paano magiging pabor sa kanya ang lahat ng pinaplano niya. Maya-maya ay bigla itong napangiti na tila may masamang binabalak.